Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mondays Vlog. Naku po, kahindik-hindik. Napakainit nitong ating tatalakayin mga kaibigan. Actual video ng pang-abuso sa mga minor de edad ni Senyor Aguila. Naku po, talagang laman ng video na yan ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan. Kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, no, lubos po nating maunawaan. Eto na! Samahan nyo po ako mga kaibigan. Isang video na ito mga kaibigan, makikita po natin ng bata na ito. Dapat ito ay nasa school, subalit nandiyan ho pinaparusahan ni Senyor Aguila ng pagbuhat ng lupa, nagpapala. Ito po ay isang ebidensya, malakas na ebidensya po laban diyan no kay Senyor Aguila at iba pa niyang mga kasama na isang pang-abuso sa mga bata. Hindi po dapat gawin ito dahil ito po ay bawal na bawal. Sa kabila ho ng pagtanggi nila na wala raw pong pang-abuso, ay datapwat ito po ang katunayan, isang magpapatunay na talaga pong inaabuso ang mga bata diyan po sa loob ng kapihan. Sa tanan sa tauhan, ipila pa mga ehersisyo. Iyo! 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 Ayong dalang mula sa... Okay, alright. Okay, nandito na naman tayo mga kaibigan. At naku po, matindi na naman ito. Happy Halloween muna sa lahat. Ngayon po ay November 1. Alam ko ay maraming nagdiriwa ngayon. Iba yung mga holiday, hindi naman lahat. At enjoy po diyan kung saan man sementeryo. Naroroon po kayo, lalong-lalo na mga kababayan natin diyan sa Pilipinas, mga mahal nating OFW, saan man sulok ng mundo, kayo po kung naroroon, enjoy po ang holiday. Okay, talagang dito po tayo
Talagang matindi na naman ito. Ito pong video na pinakita ko sa inyo. Ang unang porsyon ho doon ay mga bata na nagpapala, nagpapasana ng lupa. At doon sa pangalawang porsyon ng video ho, ay binilad sa araw ng mahigit 4 na oras na nakatayo at mayroon silang kinakanta mga kaibigan. Yan daw ho ay video di umano na ika nga po ay pagpaparusa ni Senyor Aguila. Kapag ba talagang matindi, di ba? At mapapansin po natin ay hindi lang minor de edad ang nakita natin sa video. Mayroon din po nga nasa tama wastong gulang na. So walang pinipili talaga itong si Senyor Aguila, mga kaibigan. Dumako muna tayo doon sa unang porsyon na nagpapala ng lupa na pang-abuso. Ini isang pang-abuso sa mga minor de edad. Yang ganyang style ho. Wala karapatan sino man na ganyanin ng isang anak. Mga kaibigan. Bakit nagagawa ho ito ni Senyor Aguila? Na dapat ang katayuan niyan sa buhay ng mga bata na yan ay mayroong pagkakataon na naglalaro. At pagkatapos ng school ay naglalaro. At minsan ay tumutulong sa gawaing bahay sa mga magulang ng hindi mabibigat na gawain. Pero iba ho ang nakikita natin dito. Isang pang-abuso po ito na ebidensya, katunayan, na ito ho ay hindi dapat ginagawa sa minor de edad. Ano ang karapatan nito? Ni Senyor Aguila, ay kayo, yung mga magulang po natin, mga may kaibigan, katulad ko na isang magulang, ano po ang mararamdaman nyo kung ikaw ay normal na magulang? Na ano ho ang mararamdaman nyo? Tama po ba ang ginagawa ni Senyor Aguila? O sabihin natin itong ginagawa na magpasan ng lupa at magpala. Yan po ba ay tamang gawain ng pagdisiplina o tamang gawa ng pagparusa, mga kaibigan? Kung ano man ang public opinion nyo dito sa nakikita nyo po sa mga bata nandiyan ho sa rolling ng video, pwede ho kayo magbigay ng public opinion, mga kaibigan. Yan pong mga bata na yan ay dapat nandoon sa school, nagsusulat, nag-aaral kung paano magbigkas ng wastong abakada, ABC, 1 plus 1, 2 plus 2, at tinuturuan ng puwat upo diyan po sa school. Bakit nandiyan? Ang tanong ko. Siyempre, nandayan ho sila. Sa katunayan, yan po ay isang uri ng pang-abuso sa mga minor de edad nitong walang hiya na si Senyor Aguila. Maliwanag po. Hindi po ito gawain ng taong normal. Bakit ayaw nilang pag-aralin ng mga bata? Nandun nga ang hidden agenda nila Alam niyo kung bakit? Kaya ayaw nilang pag-aralin ang mga bata dahil ayaw niya na maungusan ng talino. Dahil pag nagkaroon ng kaalaman itong mga bata ito, at ika nga po'y nagising sa katotohanan, ay baka sipahin ka diyan itong mga batang ito, Senyor Aguila. Yun po ang dahilan nila. Ayon po sa aking pananaw. Pasensya na po kung ito ay pananaw ko. Kaya alam ko kung bakit hindi pinag-aaral ang mga bata na ito para maging mangmang. At nasa ganun po, hindi maintindihan ang buong katotohanan na nangyayari diyan sa kapihan. That's why, imbis na pag-aralin ay nandiyan po, nagpapala ng lupa, pinapahirapan. Diyos ko po, Rodi. Importante ang anak sa isang magulang. Mga kaibigan. Importanteng mabigyan ng tamang edukasyon. Importanteng mabigyan ng tamang pag-uugali. Importanteng mabigyan ng tamang ika nga po'y kasama sa buhay, paglaki ng bata ay mayroon pong
paglalaro habang ika nga po'y nagkakaisip. Importante po yan. Batang nangyayari dito, walang kalayaan ng bata. Dito sa makikita po natin ito. Mayroon nagpapala ng matanda na ika nga po'y yan ang mga doktrina na niwala sa kalokohan doktrina ni Senyor Aguila. That's why kasama sila ng mga bata na nagpapala ng lupa itong matanda na siguro kaninong amayan. Nandiyan po makikita natin sa video, mga kaibigan. Okay, alright. Sana po nakuha nyo ang gusto kong ipunto doon at dumako naman ho tayo dito sa pangalawang porsyon ng video. Naku po, ay ito kung mahirap po ang pagpasa ng lupa. Sa atin ho, madali lang yan. Pagpasa ng lupa dahil tayo ang mga buto ay matured na. At malakas ang ating resistensya dahil tayo ay matatanda na. Bagos itong mga batang ito ay nadidevelop pa lang ang buto at isipan. Mahirap po sa kanila yon. Napakahirap, mga kaibigan. Mga mura ang buto, mura ang isipan. Napakahirap po sa mga bata na yan, mga kaibigan. Hindi lang siguro makapagreklamo. Dahil pag nagreklamo ka, lalong paparusahan. Ayon po sa mga impormasyon na nakikita natin. Dahil yan o, nakikita po natin pagpapala, isang parusa na ginagawa ni Senyor Aguila. Medyo napahabata tayo dito ng kaunti. Dumako na po tayo dito sa kasunod. Ay kung bibigyan ko ng public opinion ito, ay mahalongkat ko ng mahalongkat at baka mabigyan ko pa ito ng suntok sa noo si Senyor Aguila kahit malayo sa akin. Nako po, ay siyempre relate ako. Dahil ang anak natin ay dapat iniingatan, binibigyan ng tamang edukasyon at habang lumalaki may kasama yung paglalaro pagkatapos ng school at siyempre yung kayang gawin na tumulong sa magulang na gawaing magagaan ay dapat gawin. Hindi po ganyan ang style. Pambihira. Okay, dito po sa pangalawang video na mga nakasuot na naka-uniform ito. Madami ito. Minor de edad, bata, matanda. Batang kawawa dito yung mga minor de edad. Just imagine, ayon po sa nakuha nating impormasyon, ay humigit kumulang 4 na oras na parusa yan, na bilad sa init ng araw ho. Nakaganon siya makikita nyo sa video, nakatingala na yung kamay ay nasa gilid. Alam ko malaki ang involved dito. Malaki ang partisipasyon nitong mga walang hiyang pulis na nag-awol na ang kanilang pagkapulis ay ginagamit, ina-apply yung mga nalalaman nila doon sa nakaraan nilang training ay ina-apply din sa pagpaparusa dito ho sa nakikita natin sa video, mga kaibigan. Alam po natin yan dahil galing po tayo. Dati po tayong nasa military din ng Philippine Air Force. Kaya alam ko po yan. Kaya yung dapat yung mga pulis na nag-awol diyan ay dapat imbestigahan at dapat isama sa kaso dahil malaki ang partisipasyon po niyan sa mga nagagawang kalukuhan sa pagpaparusa dito ho sa mga minor de edad. Kawawa ho ito. Ako ho, nung nasa training ako, 1 oras pa lang nakabilad. Talagang napakahirap pong gawin yon. How can ito ay humigit kumulang 4 na oras nakabilad yan sa arawan at naka-estatwa. Talagang yung kamay niya nasa gilid na nakatingala. At may kasama pang kanta. Hindi ko maintindihan yung kanta Kasi hindi ako marunong mag-Bisaya ba yung kanta na yon. Mahirap po yan. Diba? Napakaraming inaabuso nito. Isang maliwanag ho na pang-abuso yan. Mga kaibigan. Tapos pabubulaanan na wala daw ho silang po inaabuso, ginagawang masama. Ito si Senyor Aguila, 10 ng kanyang mga kasamahan. Wala daw ho silang ginagawang masama. Ang bata ay nakakapag-aral. Ang bata ay labas-masok. Ay ano yung nasa video na yan? Diyos ko po, Rode Santissima, Manla Birhen. Kaya't mga kaibigan, dito ho, kabang-abang po ito. Napakarami dapat ikaso po dito kay Senyor Aguila at iba pa nilang kasamahan.
Katulad nga po ng nasabi ni Senador Bato. Ito daw ho, kahit ako ho, meron ding pinagbabatayan na tagasunod lang itong si Senyor Aguila. Wala po tayong big question doon. But ang big question ko po, baka pagdating ng kaso sa DOJ, ay hindi lumalabas na robot lang ito. Sapagkat pinaninindigan ni Senador Bato na isang nautusan lang ginagamit si Senyor Aguila. Ay tingnan po natin ang lalabas sa kaso. Kung lalabas sa kaso yun. Diba? Kaya sabi ko, dapat gawin mo Senador Bato. Huwag kang dakdak ng dakdak. Gawin mo. Kung yan ang recommendation mo, o di kasuhan, pwede namang ihabol yung kaso eh. Diba? Wala po tayo nababalita ngayon, hanggang ngayon, na ang panibagong kaso dito ay yung ang tinuturong utak ay si Galanida at si Karen. Bagkus ang tinuturo pa rin utak ngayon ay itong si Senyor Aguila. Wala tayong big question dyan eh. Gawin dapat, bigyan ng ngipin. Hindi yan magpapa-interview kayo. Diyan sa social media. Ay ito si Senyor Aguila ay ginagamit lang ni Galanida at iba pa. Gawin nyo, gawan nyo, bigyan nyo ng ngipin. Kung talagang ginagamit, mas maganda nga, di ba? Para lumutang. At ika nga po yung mapangalanan kung talagang sino ang mastermind dito. Hanggang ngayon wala eh. Ang mastermind pa din, ito si Senyor Aguila. Hindi ba? Hindi naman pipili kami magbigay ng kaso diyan. Hindi naman pwedeng kaming taong bayan at mga vlogger magbigay ng recommendation na ganyan. Dahil hindi namin trabaho yan. Trabaho nyo po yan. Dahil kayo umahawak ng komite. Ay tingnan po natin, hindi pa huli ang lahat. Kung magkakaroon po dito ng recommendation na ganon, mga kaibigan, ay sana'y akma ang sinabi ng DOJ at ang sinabi ni Senador Bato. But mga kaibigan, sa lahat ho ng hindi pa nakakabisita sa aking upload ilang hours na ang nakakaraan, ay pwede nyo bisitahin. Naku po, kahindik-hindik. Ang ika nga po ay matutuklasan nyo doon sa video nyo. At ipakilike na din po. Maliwanag po dito sa ruling ng video na ito, yung tinatanggi ho nila na walang pang-abuso sa mga minor de edad at nakakapag-aral ay pawang kabaliktaran. Dapat pa bang paniwalaan natin ito? Dapat pa bang lumalabas sa bunganga nitong si Senyor Aguila at kanyang mga kasamahan ay dapat paniwalaan? Bagkus hindi, di ba? Kaya dapat hindi po ito makalabas diyan ho sa Senado. Dahil alam po natin, tayo po ay advance ang isip. Advance po ang isip natin na mayroon po tayong pinagbabatayan. Dapat isipin nyo din po ito, Senador Bato. Maging advance din po ang isip nyo. Dahil once na nakalabas po ito, diyan sa Senado, hanggang wala pa ang warrant of arrest, naku po, dyan ho kayo, mamumroblema. Okay, madali, maaresto nyo ho. Diyan sa kapihan yan. But alam ko ho, dadanak ang dugo bago nyo maaresto yan. Dahil alam ko po, mayroon po yung mga tinreni na handa siyang ipagtanggol. Yun po ang ikangay goal nila. Yun ang layunin nila. Kaya mayroon silang mga soldier of God na kalukuhan. Ay yan po ang purpose nila, handang ipagtanggol si Senyor Aguila. Kaya dapat pangatawanan nyo ho. Kung hindi magsasabi ng pawang katotohanan itong si Senyor Aguila. At kahit pa hindi magsabi ng pawang katotohanan, dapat ikulong diyan sa Senado. Dahil alam ko naman, according sa ruling na pinaliwanag mo, na malaking authority nyo, authorized kayo na ikulong yan hanggang under investigation pa. Ay under investigation naman, di ba? So wala kayong karapatan na pakawalan yan hanggang abutan ng warrant of arrest ng paglabas. Tandaan-tanda ko, uulitin ko, by the middle of November, sinabi ng DOJ, at ikaw ang nagtanong, Senador Bato, kailan ang lalabas ang warrant of arrest nito?
Maliwanag ko, the middle of November this month. Kahit hindi the middle. Kahit katapusan ng November, basta totoo lamang. Di ba? Sana ho mga kaibigan, nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. Importante po ito na labasan ng warrant of arrest at nang sa ganun ho, hindi na makaapak muli diyan sa kapihan at yung warrant of arrest po yun ay siyang magdadala, maghahatid diyan ho sa kulungan na tunay kung saan man city jail dapat ikulong na nakapusas. Kung sakasakali mga kaibigan, taon 2023 ng ating tinatalakay na mga kaso ay ito pa lamang ang mapupusasan. Bakit ko nasabi? Bantag, tinalakay natin. Arne Tevez, tinalakay natin taon 2023. Napusasan po ba? Hindi. Sana naman dito wala na po itong ligtas dahil nakakulong na eh. Sana nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Sana naman lang matapos ang taon 2023 ay meron kayong kaso na ika nga po inimbestigahan na mabibigyan ng pusas. Ay baka ito si Senyor Aguila, wag niyo sabihin hindi. Wala na ko ibang maisip eh. 'Di ba? Naisip ko mapupusasan ito dahil nakakulong na. Hindi na makakatakas. Pero kung pakakawalan nyo ito, diyan po sa Senado, maliwanag pa sa sabaw. Ang sinasabi ko, hindi ko na uulitin. Maraming salamat po at pagpalain po tayong lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Diyan sa comment section, pwede ho kayong magbigay ng public opinion. Okay, pasensya na po, wala na naman tayong shoutout. Napasarap na naman ang ating public opinion. Sa susunod na lang, pagpalain po tayo lahat. Bye-bye, palakpakan.